Ezekiel. Dito po sa aklat ni Ezekiel, sa Ezekiel 1 ay mababasa natin yung description ng spaceship na kanyang nakita noon. Kaya lang dahil po si Ezekiel ay inosente sa teknolohiya, kahit nakita niya na, itinuring pa rin niya na pangitain dahil nga hindi abot ng kanyang karunungan. Ngayon po, babasahin natin yung kanyang isinulat gamit ang karunungang angkop sa ating panahon para maintindihan natin. Spaceship yung kanyang nakita. Okay. Unang istansa. Akong si Ezekiel ay isa sa mga dinalang bihag sa baybay ng Ilog Kibar noong ika-5 araw ng ika-4 na buwan ng ika-30 taon. So dito sa unang istansa ay pinakita na si Ezekiel ay may karunungan na. Marunong siyang magbasa ng kalendaryo, which is marunong siyang magbilang, probably marunong pa siyang magsulat. Okay? Sabi niya, nabuksan ang langit at isang pangitain mula sa Diyos ang aking nakita. Nakita niya na, pero itinuring pa rin niyang pangitain dahil nga hindi abot ng kanyang karunungan. ika-5 araw noon ng ika-4 na buwan ng ika-5 taon ng pagkatapon kay Haring Jehoiakim, ako na isang pari at anak ni Buzi ay nasa Babylonia sa baybayin ng Ilog Kibar nang magpahayag sa akin si Yahweh. So, dito naman sa ikalawang istanza, dito niya na inilarawan yung spaceship nung kanya itong makita hanggang nung ito ay nakita niyang lumipad. So, okay. Basahin natin. Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hangin nagmumula sa hilaga. Malakas na hangin daw galing sa itaas. Naramdaman niya. So kung i-imagine natin yung helicopter, gumagawa siya ng malakas na hangin na umiihi pa ibaba. So may ganong klase ng something na gumagawa ng malakas na hangin noong panahon ni Ezekiel. So tuloy tayo. At nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Makapal na ulap, naliligid. Pag sinabi natin naliligid, ibig sabihin napapaikutan ka. Which is probably, may tinutukoy siya doon na bilog. Sa kabuuan ng Ezekiel 1 ay ito yung aking interpretasyon. Ito yung naliligiran na napapalibutan ng ulap. Isa siyang malaking ring, which is sa aking panansya, base sa kabuuan ng Ezekiel 1, ang diametro ng ring na ito ay nasa 30, humigit kumulang 30 meters ng diameter. At yung ring lang yung natatakpan ng ulap. Yung gitna, sabi pa niya dito sa susunod na babasahin natin, nakikita niya yon. So, natatakpan niya ito ng ulap, tapos naliligid ng liwanag. So, mayroong pinanggagalingan ng liwanag sa buong palibot ng ring, which is probably isang uri ito ng rocket na siyang nagpapalipad dito sa bagay na ito. Just imagine, isang malaking ring, tapos may mga nakakabit na mga rocket sa palibot para lumipad. Okay? Kaya lang, hindi niya yun nakikita na ring kasi nga natatakpan ng ulap. Okay? Kumbaga, camouflage. Ngayon, tuloy tayo ulit. Sabi niya, tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap. Parang makinang na tanso. So, alam niya yung tanso. Sabi niya, parang makinang na tanso. Pag sinabi natin kidlat, ibig sabihin kuryente. May kuryenteng tumatakbo. Okay? Sa sentro ng bagyong ito, tinawag niya na bagyo, yung kanyang nakita na ulap na naliligid ng liwanag dahil nga may malakas na hangin na nanggagaling doon. Sa sentro ng bagyong ito, may 4 na nilalang na buhay na anyong tao. Pag sinabing nilalang na buhay, ibig sabihin nun gumagalaw. Tayo gumagalaw, kabilang tayo ron. Spaceship, kabilang sila ron. So dito may sinasabi siya 4. Let us assume na ang mga ito ay spacecraft. At yung ring na ito ay isang spacecraft carrier. So sa kabuuan ng Ezekiel 1, ito yung interpretasyon ko doon sa spacecraft na tinatawag niya. Ito yung unahan, ito yung bandang likod. Ayan. So, babasahin natin ulit. Sabi niya, sa sentro ng bagyong ito, may 4 na nilalang na buhay na anyong tao. So, medyo nakakalito yung verse na ito kasi yung nilalang na buhay na yun mismo, anyong tao. Ibig sabihin, mula paa hanggang ulo. Kasi anyo hindi muka. Kung may muka ng tao, pwedeng mukha lang. Pero anyong tao, ibig sabihin,
yung apat na nilalang, which is isa ito, anyong tao. Kaya medyo nagkakamali rito. Ngayon, ipapakita ko sa inyo na normal yan sa Biblia na nagkakaroon ng pagkakamali talaga dahil sa pagsasalin. Yung mga salitang ginagamit ay base sa karunungan ng tagapagsalin na yung salita na yun yung kahulugan ng salitang original. So isa dyan na ibibigay ko sa inyo na halimbawa ay patungkol din sa alien. Yung salitang alien pinalitan ng salitang anak ng Diyos. Yan, babasahin natin yan. No? Genesis 6:2. Sabi dito, nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sa 4 naman sabi, ng panahong iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang mga naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Dito sa lumang Biblia ang ginagamit ko. Ayan. May mga maliliit na salita sa ibaba kung saan kapag ang isang salita rito ay may ibang kahulugan, ang kahulugan na yun ay nilalagay nila rito. So ito, anak ng Diyos. Dito, sabi niya, mga anak ng Diyos o kaya'y mga nilalang mula sa langit. Okay. Yung salitang anak ng Diyos, ang isa pang kahulugan nun ay nilalang mula sa langit. Which is sa mga kasaysayan, pag sinabing nilalang mula sa langit, parehas yan ng kahulugan ng salitang mga nilalang mula sa mga bituin sa langit. See? Galing doon, bumaba. Sa ating panahon, tinatawag natin silang mga alien. Mga anak ng Diyos ang salitang ginamit, pero sa ating panahon, alien. Okay? So, may natural siya na ganun, na nagbabago yung salita. So, dito sa Ezekiel 1:5, marahil yung tinutukoy dito na anyong tao ay hindi yung mismong nilalang na buhay. Basahin natin yung Ezekiel 1:22 kasi dito tinukoy na. Okay. Sa Ezekiel 1:22 sabi, sa ulunan ng apat na nilalang. So, ito ay isa, no? Let us assume na ito yung apat na nilalang. Itong mga ito, ganito yung itsura. Base sa kabuuan ng pagpapaliwanag dito ni Ezekiel, ganito. Sabi niya, sa ulunan, ibig sabihin sa ulo. Ibig sabihin sa harap, sa itaas. Okay? Sa ulunan ng apat na nilalang, naroon ang isang bubungang tila kristal. Mayroong bubungan. Imagine jet fighter. Yung bubungan na tila kristal na tinutukoy doon ay yung bubungan sa ibabaw ng pilot. Ganito. Ito. Spacecraft. Ito yung bubungan na parang kristal, yung salamin. Sa Ezekiel 1:26, sabi pa niya, sa ibabaw ng bubungan, ito yung tinutukoy niya, sa ibabaw daw, naroon ang tila tronong yari sa sapero. Trono, ibig sabihin upuan. At may nakaupong parang isang tao. So may binanggit na siya, may nakaupo daw na parang isang tao. So common sense, ipinakita na yung loob. Ibig sabihin, binuksan na. Kaya ganito, ibig sabihin yung sabi niya sa ibabaw ng bubungan. Ang pagbukas ng bubong ay paside, hindi kagaya ng mga jet fighter na pag ganun, paitaas. Base sa kanyang isinulat, ang pagbukas ay side. Imagine, ito na yung bubungan, nasa baba na. Sa ibabaw ng bubungan, naroon yung pilot. Ayan. Kunwari, ito yung pilot, Ito, ayan, nakaupo siya dyan. May binanggit na upuan. Ayan, may ginawa akong design ng upuan. Parang safero, sabi niya. Trunong yari sa safero. At duoy, at may nakaupong parang isang tao. Kung ang isang individual ay nakasuot ng astronaut suit, hindi mo masasabi yun kung tao ang nasa loob nun, kung may tao ba, o kung alien. Pero nakikita niya dahil doon sa suit, parang tao. Parang isang tao. Ibig sabihin, maliit lang yung spacecraft na yun. Okay? So, ganito natin yung naintindihan. Sa madaling salita, yung nilalang na buhay ay iba doon sa anyong tao. Marahil yung Ezekiel 1:5, ang nakasulat talaga dito ay, ang ibig sabihin dito ay may apat na nilalang na buhay at duoy. Nilalang na buhay.
spacecraft, 4 ito, may 4 na nilalang na buhay at dooy may anyong tao. So, possible na ganun. Okay, let us assume na ganun nga. Tuloy tayo ulit. Sabi niya, asan na yun? Sila'y may tig-4 na mukha at pakpak. Sila, ibig sabihin yung 4 ang tinutukoy. 4 na mukha at pakpak. So, mamaya na tayo sa mukha, sa pakpak muna. Ayan, ito yung 2 pakpak sa ibabaw. Ito naman ang 2 pakpak sa ilalim. Ayan, okay? Tuwid ang kanilang mga binti. Ayan, tuwid. Ang mga paa nila ay parang paa ng guya. Guya, pamilya ito ng mga baka. O ano ba, bisiro. Yan. Yung 2 malaking kuko, nakaganon. So, ayan. Oh. Sabi dito, ang mga paa nila ay parang paa ng guya at tila makinang na tanso. So, parang tanso, ibig sabihin, bakal. Parang bakal, ang sinasabi niya, makinang na tanso. Sa description na yon, yung paa ay tanso, ibig sabihin, robust, matibay ang disenyo. Kasi pag sinabi natin tanso, pwede yan heat resistant kasi yan. Ang pagkakaalam ko heat resistant yan at ginagamit din yan sa mga malalamig. 'Di ba yung ref natin, yung dinadaanan ng refrigerant, parang tanso yata yung ginagamit diyan, yung iba. So ginagamit din yun, 'di ba, sa malalamig. So pwedeng ang spacecraft na to ay pwedeng bumaba siya kahit sa nag-aapoy na area, kahit sa nagbabaga yung mga bato, o kahit sa malamig na lugar. So, robust base sa sinasabi ni Ezekiel. Okay? Nasa ilalim ng kanilang mga pakpak ang kanilang mga kamay na parang kamay ng tao. So, may tinutukoy siya na kamay. Ibig sabihin, yung spacecraft na ito ay hindi pandigma. May kamay. Ibig sabihin, for exploration. Parang yung mga rover na ipinadadala sa Mars. May mga sort of mechanical hands na yung kumukuha ng mga kung anong makukuha doon sa ground. Kamay, ano? For exploration. Ayan. Sa aking design, ayan. Kamay, kunwari, ano? So, saan na tayo? Parang kamay ng tao. Magkakadikit ang kanilang mga pakpak. So, ayan. Ito yung pakpak sa itaas, ito yung pakpak sa ibaba. Ito yung pakpak sa itaas, ito yung pakpak sa ibaba. Magkakadikit. Ano pa? Hindi na sila kailangang pumihit saan man nila gustong pumunta sapagkat nakaharap sila kahit saan man. Kahit saan. So, nakaharap kahit saan. Bakit? Just imagine, bilog. At sa bawat direksyon, mayroong 4. May isa sa 4 na nakakabit. Nakaharap kahit saan. Pag dito, may nakaharap dito. Pag dito, may nakaharap dito. Nakaharap kahit saan. Okay? Saan na tayo? Sapagkat nakaharap sila kahit saan. Sa harap, mukha silang tao. Ayan. Teka muna ha. Babasahin ko muna tuloy-tuloy. Sa harap, mukha silang tao. Sa kanang tagiliran, mukhang leon. Sa kaliwa naman ay mukha silang toro at mukhang agila sa likuran. Okay, mamaya na babalikan natin yan, ano? Ang tig-2 nilang pakpak ay nakabukang pataas at magkaabot ang dulo. Ito yung 2 pakpak na nakabuka pa itaas, magkaabot ang dulo. Ayan. Hop. Ayan. Magkaabot ang dulo. Then, saan yan? Ang tig-2 nilang pakpak ay nakabukang pataas at magkaabot ang dulo. Ang tig-2 naman ay nakatakip sa kanilang katawan. So, walang sinabing magkaabot ang dulo. Nakatakip. Ayan o. Nakatakip. Okay. Pag ganyan na ang itsura, ito yung let us imagine, ito yung blue na yan. Ayan. Yan ay mata. Yung ilawan yan, ilawan ng sa harapan ng spacecraft. At hindi lang maganda yung pagkakagupit ko, pero yan ay isang mata. Ito naman yung ilong at yung bilog na yan, kung saan dyan pumapasok yung hangin, dito lumalabas sa isang jet engine. Ito. Pag tinignan mo siya sa harap, mukha siyang tao. Pwede. Pwede.
Okay. Sabi naman, asan na yun? Sa harap mukha silang tao. Sa kanang tagiliran, ayan yung itsura. Sa harap, sa kanan, saan ba yung kanan? Ito. Sa kanang tagiliran, saan yan? Mukhang leon. So, ang pangit lang ng aking model. Pero, ang pagkakapareho ng leon at saka toro, mahaba yung kanilang nguso. Just imagine Imagine na yung design ko ganyan. So, may pagkahaba yung nguso. Marahil, kasi nga apat, nung nakita niya to, yung apat na to, ayan, apat, yung isa nakaharap sa kanya, kaya sabi niya mukhang tao. Yung isa naman, naka-side, left side, right side, left side. Kaya nung nakita niya, itong isa, nakatakip pa yung pakpak niyang ganun, wala siyang nakikitang sungay. Kaya nasabi niya na mukha ng leon. Pwede. Yung sa kabila naman, yung ito, di ba, ito yung nakaharap, ito yung sa kanan, ito yung sa kaliwa. Maring naghahanda na kasi ito sila sa paglipad. Maring nakabuka na yung kanyang pakpak. Kung titignan mo yung ganyan sa ganyang anggulo, may makikita ka na parang sungay. So may mahabang nguso na may sungay. So maring nasabi niya na toro. So ganun ko yun ini-interpret So pag tinignan naman sa likod, 'di ba kasi apat sila. Ito yung nakaharap, ito yung nasa likod. Ibig sabihin, ganun ang kalagayan. Ito yung harap, ito yung likod. Sabi niya, parang agila. Hindi ko alam kung nagmukha ba itong agila. Itong dalawang butas na ito ay plasma rocket. Design na makalipad, nakadisenyo siyang lumipad sa inner space at saka sa outer space. Ito naman, jet engine, advanced na jet engine. Dito papasok yung hangin, dito lalabas. So, jet engine siya. Nagmumukha siyang bibig, nagmumukha naman itong mata na dalawa. So medyo napaiksi yung gawa ko. Yung una ko nitong ginawa, medyo napahaba. Medyo maganda sana yung tingnan para talaga siyang ibon. Pero itong isa, medyo umiksi. So, para siyang, pwede natin sabihin, na agila. Mukhang agila sa likuran. Okay. Balik ulit tayo sa pagbabasa. Ang tigdalawa nilang pakpak naman ay nakatakip sa kanilang katawan. Hindi na nga sila kailangang pumihit saan man nila gustong pumunta sapagkat nakaharap sila sa lahat ng dako. Yun na nga, kasi bilog. Sa gitna nila ay may naglalagablab na apoy na parang sulok. Okay. Nila, ibig sabihin, ito yung tinutukoy. Sa gitna nila, ito, dulo. Sa gitna daw, dito sa gitna, may naglalagablab na parang apoy. May naglalagablab na apoy na parang sulok. Imagine itong dalawa, 'di ba? Ayan. Isa, dalawa. Ito ay isang uri ng jet engine na kung saan para yung spacecraft na to ay mag-landing siya vertically. Na familiar naman siguro kayo sa F-37 na spacecraft, space fighter ba? Jet fighter ng Amerika. So, naglaland yun vertically, kaya lang may gulong yun. Ito, walang gulong, so hindi siya gumagamit ng runway. Kaya, nakadesign siya mag-land vertically, which is, yung sinasabi niya, sa gitna nila ay may naglalagablab na apoy na parang sulok. So, dito, kasi nga, nasa ilalim, nasa lupa si Ezekiel, yung nakikita niya, nasa himpapawid pa. So, dito sa ilalim, ayan, hindi ko na binutasan kasi, isa, dalawa. Tagos siya galing sa itaas, pa ilalim, tagos. At dahil nga siya isang jet engine, naglalabas siya dito ng apoy. Sabi niya, naglalagablab na apoy na parang sulok. Sulok, ilawan, maliwanag. At nagpapalipat-lipat sa apat na nilalang na buhay. So okay, naghahanda ng lumipad yung apat na ito. Kung titignan mo yung spacecraft, spaceship na to na spacecraft carrier, kung saan nga nakakabit yung mga apat na nilalang na buhay. Yung apat ay nasa gitna. Okay, nasa gitna. Bakit?
kung iisipin natin, let us imagine, this is Earth. Itong bilog na to ay Earth. Dito sa silangan, ang gravity dito papunta doon. Dito naman sa kanluran, ang gravity papunta doon. Ibig sabihin, may something sa gitna na walang gravity. Pwede, Kaya siguro naisip ko, yung mga apat na nilalang na tinutukoy niya ay nasa gitna kasi yung ring na to ay may anti-gravity technology. Yun na ay para yung apat na nilalang na buhay na tinutukoy niya ay mabawasan ng bigat. Okay? Kaya nasa gitna siya. Yun ang aking naisip. At isa pa, kung bakit naliligiran siya ng ulap, yung ring lang ang naliligiran ng ulap, nai-imagine nyo ba yung bukid kapag umaga, natatabunan halos ng fog, yung ulap, dala ng lamig. Ibig sabihin, gumagawa ito probably ng lamig. Let's say, refrigerant. Itong ring na to, may refrigerant siya nakasama. Para, alam nyo yung ref natin, tuyo yan. Pag pinunasan mo tuyo. Tapos pag sinaksak mo, maya-maya, yung ref mismo, pag ginanon mo, may basa na. Yung tubig na yun, galing yun sa hangin. Nakukompress yung hangin na nakadikit doon sa ref natin kapag nagsimula ng lumamig yung refrigerant. Nakukompress yung hangin, nakaka-develop ng tubig. Yelo. So, kung itong ring na to ay may refrigerant, may kakayahan siyang mag-compress ng hangin, makaka-develop siya dito ng mga ice. Then, mayroong taga-init naman, taga-tunaw ng yelo, para makaipon sila ng tubig kahit nasa impapawid lang. So, mula naman sa tubig, gagawa sila ng nitrogen. Diba? Meron na yan ngayon. Ang ibig ko sabihin, itong spacecraft na to, ito rin yung nagpo-fuel, nagkakarga ng fuel dito sa apat na nilalang. Kumukuha sila ng tubig mula sa hangin sa pamamagitan ng ring na ito. Gagawa sila ng nitrogen mula doon sa tubig, ikakarga dito. Yun yung ginagamit sa sinabi natin kanina ng mga plasma rocket. Kasi pag sinabi natin plasma rocket, ito ay electric powered plus fuelized. May kuryente at may fuel. Okay? Wala siyang turbine, ganon. So, ito yung nagpapalipad doon. Sa madaling salita, kung ito ay isang explorer, isang space explorer na spaceship, pag naubusan sila ng fuel, papasok lang sila sa planeta na mayroong atmosphere, hindi na sila bababa sa ground. Camouflage, hindi sila makikita kasi nga balot sila ng ulap. Akala mo lang ulap, pero sa loob pala ng ulap may spaceship na nagtatago. Nag-iipon ng hangin, nagkukompress ng hangin para makaipon sila ng tubig, para makaipon sila ng fuel. So, ganun ko ito naiisip na design base dito kay Ezekiel. Sabi niya, ulitin ko lang sa gitna nila ay may naglalagablab na apoy na parang sulok. Okay, ito na yun. Yung jet engine para makapag-land ng vertical. Sabi ulit, naglalagablab na apoy na parang sulok at nagpapalipat-lipat sa apat na nilalang na buhay. 1, 2, 3, 4. Maningning ang liwanag niyon at pinagmumula ng kidlat. So, kidlat ulit, ibig sabihin kuryente. May kuryente daw na nagpapalipat-lipat dito sa apat na nilalang. So, nung time na to na nilalarawan niya, yung apoy daw nagpapalipat-lipat. Ibig sabihin, parang nagkukondisyon na, nalilipad na. Ang bawat isa ay umaandar na. Nagpapatakbo na ng kanilang jet engine. Nakalimutan ko pala, yung sabi sa unang-una na naramdaman ko ang malakas na hangin nagmumula sa hilaga, ito ang gumagawa nun. Yung jet engine na to. Yung, di ba, sabi natin kanina may helicopter. So parang ganito yun. Ito yung gumagawa ng malakas na ihip ng hangin. So ngayon, naguluhan na ako. Tuloy lang tayo, ha? Okay. Yung apat na nilalang na to, nagpa-practice na para lumipad. Okay? Naghahanda na para lumipad. Kaya nga,
yung kanilang mga jet engine umaapoy na. Sabi niya nagpapalipat-lipat sa 4 na nilalang. Tapos daw pinagmumula ng kidlat. So alam niyo yung yung Tesla, nakaka-develop yun ng kidlat, ng kuryente, at yung kuryente gumagapang sa hangin. At yung kuryente na yun ay tumatama kahit saan. Kahit saan. Pero isa lang ang power source. Ibig sabihin nun, kung dito sa 4 na nilalang na ito ay mayroong kidlat na nagpapalipat-lipat o kuryente na nagpapalipat-lipat, ibig sabihin nun, may isang bagay na nagbibigay ng kuryente doon sa 4. Which is, naisip ko ulit na itong ring na to, inspired sa Tesla coil, Tesla yung gumagawa ng kuryente, bilog, di ba? Itong bilog na to, electric generator din at the same time. So hindi lang siya nagpo-produce ng tubig mula sa hangin, ginagawang nitrogen, kundi isa rin siyang electric generator na siya ring nagcha-charge ng 4 na ito. Kung iisipin natin, ang galing, di ba? So, ganun. Mayroong isang supply ng kuryente na nagpapalipat-lipat dito. Kaya walang sumasabog. Kasi kung i-imagine natin, kuryente sa generator tsaka kuryente sa Meralco, pag salubungin mo yung dalawa, sasabog. So, dito, may kuryente daw, may kidlat na nagpapalipat-lipat. Ibig sabihin, isa lang ang polarity. Okay? Isang machine ang nagpapatakbo ng kuryente sa 4. Okay. So, tuloy ulit tayo. Manining ang liwanag niyon at pinagmumula ng kidlat. Ang 4 na nilalang ay nagpaparoot paritong simbilis ng kidlat. So, lumipad na, kumalas na, kumakalas. Itong nakakabit dito, bumaba na, lumipad na. Simbilis daw ng kidlat na pumaparoot parito. Okay. So, ngayon, ikatlong istansa na tayo. Nang tingnan kong muli, itong ikatlong istansa ay bahagi ng ikalawang istansa. So, decoding. Bago ito lumipad, okay? Bago lumipad, sabi niya, nang tingnan kong muli ang 4 na nilalang, may nakita akong tig-iisang gulong sa tabi nila. Sa tabi nila. Ibig sabihin, yung gulong ay hindi doon galing sa 4 na nilalang. Kaya nga, wala nga siyang gulong. Ibig sabihin, dito nanggagaling yung gulong. Okay? Nung kumalas na yung, hindi pa pala kumakalas. Nakakabit pa. Naghahanda pa lang na kumalas. Bumaba. Ayan. Ito, meron tayo ditong 4 na paa. Itong mga paa, may gulong. Let us assume na may gulong siya dito. 4 yan. Kasi sabi niya, tig-iisa. May nakita akong tig-isang gulong sa tabi nila. 4 na nila lang, may tig-isang gulong, ibig sabihin 4. May 4 na paa itong ring. At nakakubli siyang ganun pag hindi siya bumababa. Pag nasa papawid. Pag bababa, tutuwid na yung paa. At dahil nga nababalot siya ng ulap, ito pag nakaganon, hindi nakikita. Natatakpan ng ulap. Pero pag bumabang ganun, yung gulong nakalabas na doon sa ulap. Kaya nakikita yung gulong. Yun ang naisip ko. Ngayon, sabi niya, ang mga ito, yung gulong ang tinutukoy niya, ang mga ito ay kumikislap na parang tupaz. So, parang, ano ba to? Metal ba to? Bato? Bato. Okay. Iisa ang ayos nila at parang ang isa ay nakapaloob sa isa. So, imagine yung isa nakapaloob sa isa. Yung nakapaloob na tinutukoy, imagine yung natural na gulong. Rim. Yung rim nakapaloob doon sa exterior. 'Di ba? So, mahahalata natin si Ezekiel na inosente siya doon sa kanyang nakikita. Hindi niya yun naiintindihan lubos. Pero pinaliliwanag niya base sa kanyang nakikita. Sa atin ngayon, rim ang tawag doon sa nakapaloob. Kaya lang, sabi niya dito, parang tupas. Hindi siya rubber. So, sort of, ano ba to? Bato? Metal. So, ganyan. So, ulit, base sa kanyang sinasabi, yung gulong ay robust, matibay, matatag. Ibig sabihin, yung kabuuan ng spaceship ay matatag. Naisip ko nga, bakit kailangan gulong? Kung tutusin, di naman na talaga siya kakailanganin. Pero bakit may gulong? Alien technology, may gulong.
So pinag-isipan kong mabuti, robust ang aking nakita. Let us imagine explorer, pumupunta sa iba't ibang planeta. At ang iba't ibang planeta ay may iba't ibang kalagayan. Wala siyang gulong na rubber. Purong tupas. Sabi niya, parang tupas. So, ibig sabihin nun, pwedeng bumaba kahit sa nag-aapoy na ground, kahit sa may malakas na bagyo. So, doon ko naisip ang gamit ng gulong sa may malakas na, halimbawa, agos ng tubig o kaya malakas na hangin. Siyempre, let us say na huwag natin itong isa. So, 4 na nila lang. Kunwari, nagpadala sila ng isang spacecraft sa ground. Tapos pagdating doon nasira. Baba natin yung camera. Yan. Kunwari, nagpadala sila sa ground. Yan. Tapos nasira. Di syempre, hindi na makakalipat. Ito ngayon ang gagalaw. Ito yung pupunta doon. Ngayon, kung may malakas na ihip ng hangin, hindi siya makakapurma na pagbaba niya. Nakasentro agad siya doon sa kanyang station. So, ang mangyayari, bababa siya sa ground, gamit yung gulong, gagapang na siya. Gagapang na ng gusto. 'Di ba? Pwedeng ganun. Tapos, pag nakasentro na siya doon sa kanyang garahe, bababa na ito, matutupi yung mga paa, ganyan. Bababa, hanggang sa kukunin na yung spacecraft na nasira. Ganyan. Tapos pag angat niya, nakakarga na sa kanya. So, ganun ang naisip ko ng gamit ng gulong. So, pwede siyang bumaba kahit sa mga may malalakas na agos ng tubig or sa mga lugar na may bagyo. May mga planeta talaga kasi sabi nila na laging may bagyo. So, yun ang naisip ko na purpose ng gulong. Ngayon, tuloy tayo. Ang mga ito'y hindi, sa gulong ulit. Iisa ang ayos nila at parang ang isa ay nakapaloob sa isa. Ang mga ito'y hindi na kailangang ipihit saan man ito gustong pagulungin pagkat nakaharap kahit saan. Ibig sabihin yung gulong, bukod sa nakalagay siya sa bilog, nakaharap kahit saan, yung gulong umiikot din siya 360. Which is basically computer programmable. Kung sa ating teknolohiya. Ang mga ito ay hindi na kailangang nakaharap kahit saan. Ang bawat gulong ay puno ng mga mata sa palibot. Gulong. Ibig sabihin sa gulong, it's either ilaw or camera. Mata, di ba? Paglakad ng 4 na nilalang, kasunod ang mga gulong. Ibig sabihin, ito nga nakakabit pa dito sa kanya, yung 4 na nilalang. Pag yung 4 na nilalang na ito pumunta dito, yung mga gulong, pupunta rin dito. Kasi nakakabit siya dito sa ring. Kapag sila ay tumataas din ang mga gulong. Saan man gumawi ang 4 na nilalang ay kasunod ang 4 na gulong. Pagkat ang 4 na nilalang ang nagpapagalaw sa 4 na gulong. Kung mapapansin talaga, napaka-inosente niya sa teknolohiya. Akala niya, yung nagpapagalaw dito ay itong mga to na gumagalaw kasi hindi naman ito niya nakikitang gumagalaw. At hindi niya rin ito nakikita na tumutupi kasi nga natatakpan ng ulap. Gulong lang ang nakikita niya. Akala niya, kasi ito lang ang gumagalaw, itong 4 na nilalang na tinutukoy niya, na ang nagpapagalaw sa gulong ay ito. Diba? Ulap lang, tsaka ito, at tsaka gulong ang kanya nakikita. So akala niya ito yung nagpapagalaw. Kaya sabi niya dito, ang nagpapagalaw sa 4 na nilalang ay sa gulong ay yung 4 na nilalang. Okay? Ano pa? Kaya paglakad ng 4 na nilalang, lakad din ng mga gulong. Pagtigil naman, tigil din sila. Pagtaas, taas din sila. Ano man ang gawin ng 4 na nilalang ay ginagawa ng 4 na gulong. Kasi nga nakakabit yung gulong dito. Okay? So, ganun yung aking naisip. Ito na, balik ulit tayo sa ulunan. Yung, isa, dalawa, 4. Yung dito sa ika-4 na istansa, dito na yung lumipad. Karugtong na siya nung ikalawang istansa. Okay? Sa ulunan. Ito na, sa ulunan, sa ulo, sa itaas, sa unahan. No? Sa ulunan ng 4 na nilalang, naroon ang isang bubungang tila kristal. So ito, yung bubungan sa may pilot na part. Tila kristal, sabi niya, salamin, so sa atin. Sabi niya, sa ilalim nito'y magkakaabot
na nakabuka ang tigdalawang pakpak ng 4 na nilalang. So, ito yung isa sa 4 na nilalang. Ang pakpak daw niya ay nasa ilalim ng bubungan. Ayan, ilalim. Ito yung pakpak. Magkaabot. Ayan, paano ba? Ito yung bubungan. Ayan. Sa ilalim niya, which is ito, nakabuka. Magkakaabot ang dulo. Ayan. Sabi, at ang tigalaway nakatakip sa kanilang katawan. Ayan. Ngayon, kung titignan natin, yung pakpak niya, nakadesenyo din na pantakip dito sa turbine, sa jet engine na to. Pag yan gumanyan, tumakip, nagpag-abot, ibig sabihin tinatakpan ito. Ibig sabihin hindi ginagamit, hindi lumilipad. Ito naman sa ilalim, ayan, yung purpose naman ng pakpak sa ilalim ay takip din siya at the same time. So kung papansinin nyo, hindi mag-abot yung dulo kasi hindi siya literal na pakpak. Ang purpose niya base dito sa design ko, ang nakikita ko dito ay itong pakpak sa ilalim ay nagsisilbing palikpik. At ito naman, ito yung talaga yung pakpak. Ito, yung sa ibabaw. Okay? So, sa ilalim nito yung magkakaabot. Ayan. Na nakabuka at ang tigdalawa naman nakatakip sa kanilang katawan. Nang sila'y lumipad, lumipad na. Parang lagaslas ng malaking baha ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak. Ano yun? Malaking baha. Parang lagaslas ng malaking baha. Imagine, lumipad na, umandar na to, yung jet engine. Yung tunog nun, parang lagaslas, sabi niya, ng malaking baha. Kaya lang, dahil hindi niya ito nakikita na gumagalaw. Ang nakikita niya lang gumagalaw ay yung pakpak. Siyempre, bumukas ng ganun. Nakita niya gumalaw yung pakpak at nagkaroon ng tunog. Akala niya yung pinanggagalingan ng tunog, ito, na pakpak, which is, ito naman. Okay? So, ganun ko ito naintindihan. Nang sila'y lumipad, parang lagaslas ng malaking baha ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak. Parang ugong ng tinig ng Diyos ng makapangyarihan. So, dahil nga sa kamangmangan niya sa teknolohiya, akala niya yung ito ay, sabi niya? Ugong, sabi niya, ng tinig ng Diyos na makapangyarihan. So, relihiyosong tao dahil nga isa siyang pare. Ngayon, parang ragasa ng isang malaking hukbo. So, imaginein mo, sa panahon nila, yung hukbo ay mga nakakabayo. Isipin mo, maraming kabayong tumatakbo. Ganun yung tunog, sabi niya, parang ragasa. Dito yun nanggagaling sa jet engine. Ngayon, nang sila'y tumigil, bumaba na, 'di ba? Kumalas na dito. Kumalas na, tapos lumipad. Pumarot pa rito. Tapos tumigil na. Ayan. Sabi niya, nang sila'y tumigil, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak. At mula sa ibinaba nila ang kanilang mga pakpak. Itong pakpak, ayan, nakababa na siyang ganon. Tapos ito naman, nakababa na siyang dati. Okay? Hindi niya na ito itinakip. At hindi na rin ito nakatakip. Ibinaba nila ang kanilang mga pakpak. At mula sa ibabaw ng bubungan, narinig ang isang malakas na tinig. Ito yung bubungan sa ibabaw. So mamaya ipapaliwanag natin yan. Nang tumigil nga ng paglipad, ang 4 na nilalang, binayaan nilang nakalaylay ang kanilang mga pakpak. So yung sa taas na pakpak, nakaganon. Yung ito naman, sa baba, hindi na nakatakip sa katawan, kundi nakalaylay lang. Ano? 1, 2, 3, 4. Yung ika-5 istansa, bahagi siya ng ika-4 na istansa. Sabi dito, at mula sa ibabaw ng bubungan, narinig ang isang malakas na tinig. So nagsalita na. Dito, binuksan pa lang yung bubungan. Yung ika-5 istansa. Basahin natin. Sa ibabaw ng bubungan, ibig sabihin, bumukas na nga. Yung bubungan, nasa baba na ng tao, ng parang tao, sabi niya. Naroon, sabi niya, sa ibabaw ng bubungan, naroon ang tila tronong yari sa safero at may nakaupong parang isang tao. Yun na, yung pilot. Let's say, astronaut suit. Mula sa baywang nito, pataas, ay may nagniningning na tila makinis na tanso.
mula sa baywang. Ibig sabihin, yung si Ezekiel ay nasa baba. Kahit nasa baba siya, nakikita niya yung baywang ng parang tao na tinutukoy niya. Ibig sabihin, malaki yung bukasan. At mula dun sa baywang, may nakikita siyang parang makinang na tanso. Yun ba? Mula sa baywang to, parang mataas na makinis na tanso. Yan. Tinutukoy niya na doon yung kung ano yung parte nung suit. Kung astronauts ba yun. Kung ano yung mga ginamit doon ng mga tela ba yun, ng metal ba yun. So yun ang tinutukoy niya doon. Sa ibaba naman ay may nakapalibot na apoy na nagkakasilaw na ang kulay ay parang bahaghari. So mula sa bewang paibaba, ang nakikita niya ay apoy na nakakasilaw, which is itong design ko na to na itim, palibot yan, sabi niya palibot, no? Apoy na nakakasilaw, no? Sa ibaba naman ay may nakapalibot na apoy na nakakasilaw. So mula sa bewang, palibot, ano? Yan. May apoy daw na nakakasilaw. So ang naiisip ko, para din siyang plasma rocket na ang design niya ay para timbangin yung kabuuan ng spaceship. Kasi may dalawang main na jet engine para makapag-land ito, makalipad ito, makababa, makataas sa ground vertically. So pag dalawa lang, pwede siyang pwedeng gumanon. Kaya meron ngayon ditong mga rocket, plasma rocket engine sa palibot para timbangin yung kabuuan ng spacecraft. So ganun ko siya naintindihan. Ganyan ang katulad ng kaluwalhatian ni Yahweh. Nang makita ko ito, ako'y nagpatira pa at may narinig akong tinig. Okay. So yun ang kabuuan ng Ezekiel 1. Spacecraft carrier. So itong topic natin ngayon, ito ay paghahanda ko para sa susunod natin na pag-uusapan. Malapit na kasi tayong matapos sa dowsing technology. Ang isusunod natin doon is about expedition alpha na word mismo. From that word, expedition means paglalakbay, alpha means simula. Paglalakbay sa simula o patungkol sa mga nakaraan, which is napag-usapan natin ngayon ay patungkol sa alien, supported by the Bible. Okay? Abangan nyo yung mga susunod natin na video. Marami pa akong sasabihin sa inyo. So, kung nagustuhan nyo yung video natin, you may like and share, follow or subscribe Expedition Alpha. Thank you for watching.